Guys, dito kami ngayon sa May Manila and papagas muna tayo dito sa May Petron. Napaka-angas naman ni Boss Uno. Ayan, dito tayo sa May Petron. Dito lang muna tayo. Ganda. Solid. Kinis pintag. Time check tayo, 5 AM na ng madaling araw. Then full tank lang natin. So kalahati lang yung galing doon sa kalahati papunta doon sa full tank, automatic 1.6, around 1.660 yung naging price nung Blaze. Nakakapasok lang namin ng NLEX. Okay, so toll gate muna tayo, then dire-diretso na kami. Siguro mga 2 stopover, Ihe. Okay, tambay muna sa gilid ng mamayang sunrise. Okay, enjoy namin yung sunrise dun sa may bandang sa kami abutan. Tingin ko mga nasa na kami nun, Tarlac na. Chill drive lang naman ako ngayon. Hindi kami nagmamadali, wala kaming hinahabol na oras. Kaya ayan, nagdadandaan ngayon dito. Diba? Konti mga talonggis. Swerte ako sa nabilan ko. So yung dami kong iningkweran dito, mga nasa siguro mga nasa 15 iningkweran ko dito. And ang gusto ko talagang color red, yung Ignite Red na 2020 model. Kaso puro high mileage. Sayang, naghanap ako ng low mileage. Tatandaan nyo, kung bibili kayo ng kotse, lagi nyo i-consider yung mileage. Okay, kasi kahit gaano kaganda yan, pero kung mileage naman yung mga nasa 90 kilometers, 90,000 kilometers, mga 80,000. So possible kasi niyan, since second hand na yan, possible hindi pa napapalitan ng owner yung mga dapat palitan dyan. Yung kotse ko kasi dati na ginagamit is Honda City Transformer, yung uling lumabas na year model 2013. Anong nangyari noon? Binenta ko siya. Okay, binenta ko siya para makabili ako ng CB kasi wala nang parking doon sa labas namin. So wala na akong pa-parkingan dito. Kaya gusto ko rin ng medyo mabilis-bilis talaga na kotse kasi syempre from city 1.3 lang yung engine na nabili ko nung before. Pero sobrang tipid nun para sa mga naka-city dyan, sobrang tipid yung Honda City na yan. Sobrang reliable ng car na yun. Wala akong masabi sa pinangalanan ko yung Uno, si Honda City na yun. Ilang beses ko yun dinala sa La Union, Sagada tuloy, Baguio. Hindi na dala sa Sagada yun, Baguio lang pala. Tapos Batangas. Kumunti lang nung ginagastos ko doon sa gas talaga. Legit balikan. Iba pa rin talaga yung manual. Tapos ewan ko, sobrang tipid nun. 1.3 engine lang yun. Pero mahatak yun sa sa mga tarikan. Guys, nag-stop over muna ako dito sa Michelle kasi nagdulo ko yung location ng Wish ko, kaya nagpalit ako ng Gmaps so ang time travel natin is time travel. So 3 hours and 31 minutes nandun na tayo sa La Union. Okay, so total of 241 kilometers. So nag-reset na rin tayo kanina ng ating trip. So dito pa lang tayo bandang Bukawi pa lang. And babiyahe pa tayo ng almost 4 hours. Okay, so dire-diretso lang to. So syempre smooth naman, wala namang masyadong kasabay dito. Kaya ang ganda ng biyahe natin, medyo nakakaantok lang. So bibili muna ako ng kape. So napansin ko dito, ayan yung ating average fuel sa 15 km. Walang traffic talaga, dire-diretso 20 km per liter na yung na-read nung ating ECU. Okay, so ayan so 20 km per liter na yung nare-read niya sa 15.6 km na tinakbo niya. Okay, so tipid na yun. Tingnan natin mamaya yung total from Manila to La Union. Grabe, ganda man. Ito yung sinasabi ko sa inyo, perfect timing. Tignan nyo, parang may rainbow pa Natsabahan pa natin, may rainbow Ganda man. Ayan, tapos hindi natin dito sa gilid. Ayan, diba? Ganda, solid. Saan ka pa, brother? Ganda Sheesh. Solid. Ganda, nagbubukang liway-liway na guys. Ayun solid. Okay.
So guys, nakakantok talaga pag automatic hindi na drive mo, ano, nakahamo ka lang sa manibela magdamag, no? Lalo na pag dito sa NLEX kasi puro diretso dito, di ba? Pagkaraan ng 1 kilometro, gamitin ang dalawang daanan sa kanan upang lumabas sa kanan. Malabas na kami ng NCTEX kasi may daan na kotse. Ano, ganda. Nagkaroon na dito, sunrise na. Ayan o, ganda o. Tapos, tignan nyo ito yung langit dito. Ayan o. Ayan o, tignan nyo, parang may mga rainbow, di ba? Tignan nyo ba yung pati yung langit? So, di yan edited ah. May mga rainbow talaga. Kung kung rainbow yan ah. Kasi iba yung kulay ng ulap. Siguro reflection nga yan. Ayan o, ganda no. Solid. Nakabutan ko pang ganito kagaangas. Tapos sa inyo, sunrise oh. Kaya sinasabi ko sa inyo mga bossy. Pasa North Luzon Expressway, NLEX, North Santa Ines exit. Ganado ako kahit sa Tugigaraw, pumuntahan ko guys. Ayan o. Nakakantok na talaga. Yun lang talaga yung pinagkaiba ng manual tsaka sa... So, nakakantok din naman sa manual kapag dire-diretso yung daan. Pero mas nakakantok sa automatic kasi wala ka nang ibang ginagawa. Ililigo-ligo mo na lang yung manibela. Diba? Sunrise. Solid. O, diba? Kaya dapat mabiyahe kayo alas 4, alas 5. Tapos chill drive lang kayo, diba? Okay guys, so nito na kami ngayon sa Maylay Bay. Ayan. So ayan o. Ano mo naman yung aray ko, ang ganda o. Okay, so tumigil muna kami dito para check ko lang muna dito syempre. Iikutan ko lang muna. Maganda talaga ako pag may auto eh. Talagang iniikot-ikutan ko yan eh. Baka may, alam nyo na, baka naalikabukan eh oh. So far wala naman mga bossing, ganda. Ang ganda ng Civic na to, wala akong masabi man. Ganda ng handling tol. So, nalapat kasi ng gulong eh. Ayan, stock lang yan ha. Okay, ganda oh. Ayan oh. Dito ako ngayon sa may laybay dito. Ayan oh. Ayan. First video natin sama si Civic. Ayan. First long ride niya agad. So binraking agad natin yan dito. So milig ako mag-break-in ng kotse sa LU or Baguio. Yan. Solid. Damen. Solid. Sheesh! Pogi no? Ganun ka pogi ito man. Ano naman yan oh? Stock lang lahat man. Pogi pa rin. Ganito guys. Pogi, no? Bakis eh, no? Wait lang, parang nakapak ako ng etchas ah. Ano may etchas dito? Oh. Ano naman yan, guys? Oh? So, bangis? Picture na natin to dito. Ganda eh, oh. Sis, eh, no? Napakaangas. Grabe. Ganda oh. Ayan, so meron pa tayong 129 kilometers. And ang dating natin dun sa LU is almost 9 o'clock na. So 6:15 na pala ngayon guys. Yung nabawas pala sa gas natin is 1 bar. Okay, simula nung nagpa full tank tayo dun sa may Balintawak. Diba? Solid. So ngayon mabiyahe na kami ulit. Ayan o, ganda nung dito. Ayan o, sunrise. Sheesh! Ganito, tapos kanina ayan o, hanggang ngayon o, mayroon pa rin dong onti-onting rainbow. Ganda. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance. After ilang dire-diretso, ayan o. T-Flex na tayo. Ay, T-Flex. Buti, hindi ako na tinawag ng kalikasan sa may bandang T-Flex. Ang haba nun man. Solid. So, siya muna tayo dito para makapagpahinga rin si Uno. Ay, si Uno, si Dos na pala to.
So yun mga dude, okay, na-release na natin yung gearbox. Solid. Isang bagsak lang oh, ayan. Tuma na tayo. Ayan oh. Napahinto tuloy tayo nang wala sa oras dito sa Rosario. Ayan oh. Kita nyo dito may mga namamatay na lamok. Ayan oh, nasasagasaan sa... Ayun oh, sagasaan ko sa NLEX oh. Nakapatay tayo ng mga 5 manok. Manok to. Lamok pala yan oh. Sumasalubong sila sa atin. Dumi agad oh. Grabe talaga pagputi. Solid, ganda. Imik lang siya guys oh. No issue mga brother. Ganda. Solid. As of now, ito po yung ating dashboard. So meron tayo ngayong average fuel consumption na 17 km per liter. Ayan. Ayan, zoom natin kung makikita. 17 km per liter. Then yung tinakbo natin is 193 kilometers na. Okay. So tipid na yan, yung 17 km per liter na yan. Then yung sa gas tank naman natin, mga 4 na bars na yung nabawas. Ayan, solid din. Ganda ng performance man. By the way, ginagamit ko pala yung eco mode ah. Ayan, naka-activate yung eco mode ko. Tapos chill lang yung driving natin, mga nasa around 80 to 100 lang. Mga dudes, nakarating na kami dito sa San Juan, La Union. At update sa ating gas. Ayan, kita nyo naman, siguro mga 7 bars yung nabawas. O 6. Tapos pagdating naman sa fuel consumption natin, umabot tayo ng 16.2 km per liter. So medyo traffic din kasi. Tsaka daming tao dito kahit linggo. Then total na tinakbo natin is 253 kilometers. Okay, sakto yan. Tapos ayun, so far okay naman yung biyahe namin. Hindi siya matagtag. Okay, ang lamig. Yan guys, dito na kami sa 7-Eleven. Yan, San Juan, La Union na to. Yan, sobrang ganda dito mga boss. Sobrang daming tao. Ayan o. Sobrang daming tao. Kahit linggo. Sobrang daming tao sa 7-Eleven. Kala mo may eat all you can guys. Sa 7-Eleven, ang haba ng pila. Yan tuloy, maghahanap kami ng ibang 7-Eleven. So ngayon, dito pa rin ako sa Tavern by the Sea. Dito sa La Union. Ayan. And biglang nagkayaan ng tropa. Ayan kasi tropa natin nandun. Kaya nagkaya biglang mag Baguio. So papasabak tayo ngayon, chong. Ayan, update kay natin kay Civic Akas talaga ayan lowered So sana di sumayad to guys. Stuck nga pala yung height niya talagang medyo naka-incline kasi pababa. Kaya para siya naka-lowered. So ang biyahe kasi dito from La Union is 2 hours. At 2 hours 30 minutes yata yun. Dadaan kami na Gilian. So testingin natin kung ano magiging performance nito. So solid nga ito. Yung nabili ko kasi siya, may tama na siya dito sa mags. Pero wala naman problema kasi urig mags to eh. Hindi naman siya nabengkong. May tama yung mags niya. Gutter marks. Pero ito parang tumama ito. Parang aksidente ito eh. Ayan, pero solid naman. Solid yan boss. Marirecommend ko dito kayo magstay sa Tavern by the Sea. Ganda kasi malapit siya sa lahat. So imbis na mag-tricycle pa kayo, kung may budget naman, dito kayo magstay. Ganda. Tapos front beach pa siya. So ay mamaya kita-kits tayo. Pupunta kami ng Baguio. And chill drive lang. So update sa ating tawag dito bago umalis. So syempre dapat since cold start to, di natin i-start ng isang araw. So dapat antayin nyo yan sa tamang level nya. Ayan, bago nyo paandarin yung auto. So kasalukuyan natin nung pumunta ako dito, alam ko nasa 16.9 to eh. Pero ngayon nag-idle lang tayo, 14.8. So di ko lang, sobrang malakas talaga ang konsumo sa sa gas nitong Civic. So syempre mabilis naman din yung auto. Kaya worth it naman. And ang time of arrival namin alas 3. So 2 hours lang talaga yung biyahe. Ito yung kasama natin si Bossing. Pakita mo si Bossing manager. Ayan yan si Bossing manager namin. So medyo low-key yan. Hindi nagpapakilala. Pero big time yan boss. May papakilala ko sa inyo guys. Traffic guys. So dito kami bandang San Fernando. Traffic.
Pero mga 8 kilometers kakaliwa na kami Nagilian. Monday kasi, talagang labasan ng mga tao to boss eh. Ang biyahe, daming bus eh. Dami makukulit na tricycle dito guys, talagang didikitan ka. Ingat-ingat kayo dito pag dadaan kayo. Dami rin silang daan. So ngayon dito tayo sa Petron para magpakarga muna. Ayan, so pupull tank muna natin kasi almost malapit na siya sa kalahati. Ayan, na-full tank ko natin dito. Ayan, by the way 95 pala yung kinarga ko kasi walang available na blaze dito. So kailangan ko kasi magkarga kasi baka biglang mag-spike yung price ng gasolina bukas gawa ng nagkaka sa talaga kaya guys kasi minsan nawawala ng preno dito kapag mahaba yung mga cut nung tawag dito, mahaba-haba yung prenuhan. Minsan kasi yan kapag nagpe-preno kayo, wag ibababad. Okay, gumamit kayo ng engine brake hanggat maaari. And para mas safe, wag kayo masyadong mabilis. Kasi the more na mabilis kayo, the more na kailangan ng effort ng brake pads para pabagal yung gulong nyo. So nangyayari yan sa mga mahabang zigzag, lalo sa mga pababa. Yan, 35 minutes na lang. Malapit na kami sa Baguio and feel mo na talaga yung dito, yung ambience dito. Parang alam mo yun, parang itsurang malamig na guys. Okay, so hindi naman na-adjust yung arrival namin, na-stress pa rin kasi wala naman kaming encounter na traffic dito sa zigzag. Ganda ng tanawin dito eh. Simple lang yung buhay dito brad, dahil puno. So daming aksidente lang eh. Though hindi naman maganda yung daan dito sa Nagilian. Tawag dito maluwag. Ang dami puno, tapos dito sa gilid natin makikita mo naman dyan yung Kabundukan. Ito natin yung Kabundukan sa right side. No, 1.3 pala kung kung nga nalito na 1.3 pala yung nabawas talaga dun sa gas natin from Balintawak to La Union. So 1.3, hindi pala siya 900. So okay na din para sa ganitong type ng kotse na naka-turbo. Pwede na yun, tipid na yun. Pina-experience ko yan sa dati naming kotse. Sobrang tipid talaga sa gasolina ng Honda City na yun. Balikan namin ng La Union 1.8. May tira pa ako. Pero syempre sa performance, syempre naka-Civic tayo. Mas angat talaga yung performance ng Civic. Wala akong masabi. Pwede ko siyang isabay sa mga tamo yung makukulit na mabibilis. Tsaka syempre, mas modelo, mas malakas yung makina, pwede ko dalhin sa uphill talaga. Unlike yung kotse dati kasi parang napopweros ako siya. Diba, akit sa Baguio. Pero yung mga part kasi talaga sobrang tatarik eh. Pero kinakaya, malakas kasi yung manual. So kararating lang namin dito sa parking and ayan,
Kita nyo naman, sobrang tahimik pa rin. Pogi talaga, boss. MC mo. Talagang ano eh, no? Talagang alam mo yun? Talagang talaga eh, no? Ganda. So, update na tayo ngayon sa naging performance nitong auto natin. So, wala akong masabi. Pagdating sa power, 10 out of 10. And, ito ang ating trip A. Ayan. Ayan, info. Okay, 13 km per liter kasi sobrang traffic dito sa Baguio gawa ng meron pa ng festival na ginaganap dito. Ngayong parang extension daw. Ano ba yun? Sa Bulaklak din eh. Extension yata nung Panagbenga. So, sobrang sulit nito. Siyempre, expect lang na panayligo sa gasolinahan to. Pag puro arangkandahan, tapos traffic. Pero okay siya sa mga expressway. Wala akong masabi. Pansin ko naman na mas tipid talaga yung gas consumption niya. Okay, pero kapag tinurn off mo yung eco mode, talagang iba yung makina. Maririnig mo parang Benz yung tunog eh. So solid tong turbo na to, wala akong masabi. So 4 keeps ko talaga to, hindi ko to bibenta kahit kailan. Boss, huwag niyong bibilin sa akin to. Tignan mo naman yung mileage nito. Total mileage yan, 18,000 lang. 18,000 lang, boss. Ganda, preskong presko. Amoy bago pa yung loob. So, bago kayo pala, halimbawa, since galing tayo long drive, syempre, God, advice talaga yan na bago nyo patayin yung makina nyo, ipahinga nyo muna yan ng 5 minutes. Mas maganda kung 10 minutes. Lalo ko turbo yung kotse nyo. Okay? So, yun lang. Thank you sa panonood. And mag-enjoy muna ako dito. Let's go! In 200 meters,